Mga nananamantala di umano sa kamusmusan ng mga batang walang kamuang-muang na resibuhan. Sa kalit na kalinga at pagmamahal, pagmamaltrato, pang-abuso at pagpapabaya di umano ang kanilang natanggap sa loob ng tahanan at maging sa paaralan. Pebrero nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na si Ramel Mutita. Kasama niya si Gretchen, ina ng 11 anyos na bata na si Nathan. Hindi nila mga tunay na pangalan. Sumbong nila, pinagsamantalahan daw si Nathan ng kanyang teacher sa loob mismo ng eskwelahan. Meron pong mga screenshots na talagang meron silang relasyon. Umuwi ang bata ng may sugat sa lips, mga 2 beses. Ilang mga screenshot ng pag-uusap ng guro at ng estudyante ang nagsilbing resibo ni na Gretchen. Yan sa chat po, yung una po, kala po nakikip-trip lang siya, kaya nakisabay na lang po. Yung big, nag-I love po siya, gano'n. Yung parang namimiss niya po ako, gano'n. Yung hug ko, gano'n. Hanggang noong December 2023, hindi raw inaasahan ni Nathan ang ikinilos ng kanyang teacher. Yung mag-uusap po ako ng kamay, parang sinara niya po yung pinto. Tinutulak ko po sa inyo kaso mataba po at tsaka malaki. Personal po nating sasamahan ang biktima, kasama po yung kanyang guardian, dito mismo sa Women and Children Protection Center para ho doon sa formal na paghahain ng reklamo. Dito lumabas ang katotohanan tungkol sa pinagdaanan di umano ni Nathan sa kamay ng kanyang guro. After thorough interview, doon nga na-disclose niya na merong nangyari sa kanila 4 times. Pangako naman ng Department of Education. Napaka-fast track na po natin yung investigasyon dahil napaka-serious po o grabe no, paratang laban. At kawawa naman yung bata po, totoo nga. Makalipas ang 5 buwan, mas magaan na ang kalagayan ni Nathan at ng kanyang ina. Atin siya kamustahin. Ang aking balita ay, nako, talaga namang nakarecover na ang bata. Kevin, sumahal po. Karesibo. Kamusta ko kayo? Ako, tagal na panahon, anak. Simula nang inalis daw si Teacher Dindo sa paaralan, mas malaya na raw siyang nakakapag-aral sa eskwelahan nang walang pangamba. Ang balita ko, anak, meron kang mga parangal, mga award. Tungkol saan ba ito? Pwede ba makita ng iyong Tito Emil? Taekwondo. Patingin niya, anak. Talaga naman. Oh. Kwento ni Nathan, samot-saring recognitions ang kanyang natanggap sa pagtatapos ng nakaraang school year. Yung naranasan mong hindi ka aya-aya sa kamay ng dati mong guro, ano ang naging papel nun dito sa paglalaro mo ng taekwondo ngayon? Doon ko lang po binubuhos yung galit ko. Tapos doon ko na po, tapos plus pa po yung inspirasyon ko sa pamilya ko. Kasi gusto ko pong maging proud sila sa akin. Nalaman niyang wala na yung teacher, para naging kampante na siya sa sarili niya. Doon na siya nagkaroon ng liwanag sa mukha niya, doon na nakita yung tuwa niya. Patuloy rin ang kanilang pagdalo sa pagdinig ng kasong sexual abuse laban kay Teacher Dindo. Sakaling mapatunayang nagkasala, 6 na taon hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusang pwedeng kaharapin ng akusadong teacher. May trust ako na may nangyayari at mangyayari na katarungan sa anak. Kaya yung paglapit ko nga sa resibo ay malaking bagay yun. Sa Rizal, isang 2 taong gulang na bata ang nabidyohan ng kapitbahay na may black eye at puno ng mga pasa ang muka at katawan. Ang mga resibong ito, natamo raw niya sa loob mismo ng kanyang tahanan at sa kamay pa ng kanyang ina at amain. Ayon sa kwento ng kapitbahay na si Joy, umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. Ang daming pasa, tapos ang daming bukol. Nagdesisyon si Joy na magreklamo sa barangay. Bukod kasi sa pambubugbog, madalas ding iniiwang mag-isa sa bahay si Sam ng kanyang inang si Neriza at ng tatay-tatayan niyang si Rico, hindi nila tunay na mga pangalan. Dito na umaksyon ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose. Ano ba naman Hindi yan? po, ang nauntog lang yun dyan, ma'am. Ano ba yan? Pwede ba kayong sumama sa amin, ma'am? Nang tanungin siya tungkol sa mga pasa at iba pang marka sa katawan ng bata, nagawa lang daw niya ang mga ito ng dahil sa gigil. Daming bukol. Ito tingnan mo may kagat Dito, ano po? Sinagat yung sarili niya? Sarili
Ha? Oo, ate, maling-mali yun. Kinagat mo sa gigil? Diba? O, di ikaw na rin gumawa niya. Oo. At dahil 17 taong gulang pa lang si Nerissa, pinatawag ng barangay ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Lola Evelyn. Unang beses lang daw niyang nalaman ang kalbaryong sinapit ng kanyang apo sa kamay ng kanyang anak. Dito lang po, dito, tapos ito po brownie black ay talaga as in to, alos pikit na po yan, di naman po makakita. Ito, inamin naman po ng anak kong babae na pinaso ng kato. Agad ding naaresto ng Montalban PNP si Rico na siyang stepfather ni Sam. At dahil menor de edad ang nanay ng biktima, imbes na sa presinto, dinala siya sa isang shelter para sa children in conflict with the law. Naharap sina Rico at Nerissa sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Kung mapatunayang may sala, maaari silang makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Binigyan si Lola Evelyn ng Certificate of Custody and Care mula sa Montalban Municipal Social Welfare and Development Office. 4 na buwan makalipas ang bangungot na sinapit ni Sam, muli namin siyang binisita at inalam ang kalagayan sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngayon po, okay naman po, masigla, maligalig po masyado, tapos saya siyang sobra. Ang laki na po talaga ng pinagbago niya kasi ano na po siya, andun yung nakikita ko sa kanyang dating lungkot na palitan ng kasayahan. Mami! Daddy! Sa kanilang mga murang edad, pagmamahal at aruga ang dapat na nakukuha ng mga bata tulad nila Nathan at Sam. At dahil tila kabaliktaran nito, ang kanilang natanggap sa loob mismo ng sarili nilang tahanan at paaralan, iiral ang batas para panagutin ang sino mang umabuso sa kanilang kamusmusan.